Sa wakas Season 2 na nga mga idol, at napakalawak na nga ng taniman ni Hirko bukod sa sandamakmak niyang chicks, na pinangunahan na nga ni Lasty at Florem, habang ibinida naman ni Senna ang mga mapulang kamatis ni Hirko at iba pa. Ipinagmalaki rin ng mga elf ang kakayahan nila sa pagcraft habang ipinagmayabang naman ng mga dwarf ang kanilang mga alak. Si baby ko naman ito napuyat ko na naman kagabi habang sila Lulusi naman ay nagpapraktis ng kanilang mga linyahan sa pagdating ng iba pang bisita sa kanilang munting nayon. Kasama syempre ang pinakaswerteng kumag na si Hirko na mapapasana all ka na lang talaga. Busy na nga ang lahat dahil sa pagdami nila sa Tree Village, na siyang pinag-aalala ng ating bida at baka kailanganin na raw nilang magtayo ng isa pang panibagong village. Agad naman itong sinang-ayunan ng iba at di raw masamang ideya ito lalo na at dumarami na nga sila. Kaya naman kanya-kanya na silang toka para mapaghandaan ito, pero syempre mawawala ba naman ang pagkain na inihanda nilaan. Ang kanyang overhead made na siyang nagustuhan ni Hirko at bago nga raw ito putahe ng dalaga. Ayon naman kay Tia ay perfect na snack daw ito lalo na para sa iba habang nagtatrabaho, na siyang sinang-ayunan naman ni Hirko at siya na nga lang daw mismo ang magdadala sa iba pa, since busy nga ang lahat. Siyang tunay nga ay last pag nasa trabaho ang mga dalaga nating natoka bilang village clerks, at halos imposible nga raw na matrak ang mga pagkain at materyales ng kanilang lumalago na village ngayon. Halos magmakaawa na nga ang iba kaya sinigurado naman ng ating bida na may backup na silang darating, at siyang tunay nga ay dumating itong si Florem kasama ang iba pang mga tropa niya mula sa Demonic Kingdom, na siyang magiging kaagapay na nila mula ngayon. Ibinalita naman ni Gran Maria na okay lang lahat sa paligid nila. Ayon naman kay Leia ay pinasurvey niya raw itong si Gran Maria sa paligid since kailangan nga nilang makahanap ng potensyal na lugar para sa panibagong plano nilang gagawing village. Dagdag pa nito na pinakamaganda raw na kunin nila ay sa parteng timog sa kabila ng ilog, nang sa ganon ay taglay parent daw nila ang advantage. Pinagtaka na nga ito ni Hirko at para sa ang advantage. Paliwanag naman ni Leia ay para raw safe sila. Kung sakali lang naman na magkaroon ng rebelyon, at mabuti na raw na maingat sila at laging handa. Sa bagay, may punto ka, ika na nga lang ni Hirko. Pinuntahan na nga nila ang lugar na siyang kinamangha ng ating bida, at bukod nga raw sa maganda ay madaling makita. Una na nga nilang ginawa ay magputol ng mga puno para makagawa ng daan na kokonekta sa dalawang village. Sa kasamaang palad ay di kaya ng mga tauhan niya at singtigas nga raw ng bakal, kaya bumida na nga itong si Hirko gamit ang kanyang pangmalakasang almighty farming tool na binasik lang na parang noodles ang nasabing mga puno. Pagkatapos nito ay gumawa na nga sila ng tulay na pinag-alala ni Hirko na baka masyadong maliit. Ayon naman kay Leia ay mas okay na ganito dahil baka makatawid ang mga halimaw kung sakaling malaking tulay ang gagawin nila. Sa bagay sorry bobo lang, ika na nga lang ni Hirko. Di nagtagal ay gumawa na rin sila ng irrigation system para sa panibagong village, pati estatwa ni Zobaten ay di nga pinalampas ni Hirko at ginawan din. Binisita na nga ito ni Lulusi at ng kanyang bagong panganak na baby. At magpahinga na nga raw muna. Samantala, tulong-tulong naman ang mga butiki at elf sa paggawa ng mga panibagong bahay para ma-accommodate ang dami ng mga bagong villagers, na siyang pinaghandaan na ni Hirko una pa lang, base sa mga natutunan niya dati noong mag-isa pa lang siyang gumawa ng village, para madali na lang sa iba at mag-assemble na lamang. Di nagtagal ay unti-unti na nga nilang natapos ang karamihan sa mga bahay, hanggang sa nagtaka naman si Leia kung ilang residente raw ba ang inaasahan nilang darating, di naman ito masagot ni Hirko at maging siya raw ay di pa sigurado. Sakto namang dumating si Gran Maria at nandyan na nga raw ang bagong batch kasama ni Lord Grime, nang puntahan nila ito ay kasama na nga nito ang grupo ng mga Minotaurs, na pinagtaka ni Hirko at di inakalang ganito ang itsura ng Minotaurs. Nagpakilala namang Gordon ang leader ng grupo na ito, at ipinaliwanag ang sitwasyon nila. Di naman na nagsayang ng oras pa ang ating mga bida at binigyan ng pagkain ang mga ito. Ngunit nag-alala si Hirko dahil baka di raw magustuhan ang lugaw na ibinigay nila since wala ngang may alam sa kanila ng tungkol sa mga Minotaurs. Narinig na nga sila ng isang butiki at nagpresentang siya na ang mag-asikaso sa mga ito since may experience siyang makasama ang ilan sa mga ito dati. Laking tulong na nga si butiki ngunit namroblema na naman sila nang tignan na nila ng mga bahay. Dahil nang liit ito bigla kumpara sa mga dambuhalang katawan ng mga Minotaurs, kaya wala silang naging choice kundi dalhin ang mga ito sa main village nila. Walang ano-ano'y biglang dumating si Florem, at may dala na naman nga raw na bagong batch ang kanyang airpat, mga centaurs naman,
Naubod ng Moldita at nagpakilalang si Gruwald, mula raw sa lahi ni Chief Viscount Big, na pinagtaka naman ni Hirko at mukhang bigatin daw sa Demonic Kingdom kung sino man, nabuwisit na nga ito at bakit tila ang tagal daw ng pagtanggap sa kanila. Walang ano-ano'y sila Teochi na nga ang humarap dito, isa sa mga clerk na kasama ni Florem, at di nga raw alam ni Hirko ang kalakaran sa mga ganitong bagay kaya ito na ang pinaharap at baka masapak niya pa raw ito wala sa oras. Mayabang peren nga ang kabayo at magmadali raw sila lalo't napagod sila sa biyahe, ngunit kalmado peren siyang kinausap nila Teochi, at ayos-ayusin daw ang pagsasalita lalo na at dayo lang naman at wala sa lugaw nila. Nabago lamang ang tono nito nang magpakilala sila Teochi na anak ni Count Drawa. Isang kontesa habang siya malayong kalahi ng naman ng kanilang chief. Kalaunan ay pinakita na nga lang ang sobrang pagsorry nito sa ating bida at sa naging asal niya. Kagaya kanina ay muli na nga nilang prinoblema ang tutuluyan ng mga centaurs, since di na naman kasya sa bahay na ginawa nila. Hanggang sa mapagkasunduan na nga lang nila na patuloyin ito sa kuweba kung saan naroroon ang mga Lamia, habang napamura na lamang si Lea at hype na ano raw ba silbi nitong mga ginawa nilang bahay. Oo na nga lang ang ating bida hanggang sa salubungin na naman sila ng mga bagong dayo, at sa pagkakataong ito ay mga babae namang dinala ng mga lamya at nakita nga lang daw nilang gumagala sa gubat ng mga nakapaa lamang. Kung anong kinatahimik ng mga ito ay yun naman ang kinadaldal ng isang putol na kahoy na siyang bumati sa kanila, at nagpakilalang si Igo. Lumalabas na mga wood spirits ang mga ito, na kayang magpalit anyo bilang isang tanim o puno, na siya nilang proteksyon sa mga halimaw. Ngunit kapag nasugatan sila sa estadong ito, ay pansamantala silang hindi nakakapag-transform. Nawasak nga raw ang kanilang lugar dahil sa pagbaha na kagagawa ng mga tao hanggang sa makilala nga raw nila si Michael na siyang nagturo sa kanila ng village na ito. Nabahala na nga sila at baka gutom na raw ang mga ito ngunit tumanggi lamang ang mga ito, di raw nila kailangan ng pagkain, at mas interesado nga raw sila sa kalidad ng lupa nila base sa mga prutas na dala ni Michael dati. Ayun nga at happy-happy na ang mga ito nang dalhin nila sa isang bakanteng taniman. Dito na nga ibinide ni Hirko ang kanilang mga bagong gawang bahay at sakto raw may titira na rito. Ngunit muli ay tinanggihan siya ng mga ito at mas gusto nga raw nila sa labas. Sa huli ay mga batang minotaurs na lamang ang pinatira nila sa mga bahay, habang ang mga wood spirits ay nanatili sa labas. Ito namang si Moldita mas pinili na manatili sa sabsaban, ito bagsak na sa pagod. Ito namang mga ito na problema na kakailanganin na nila ngayon ng mas marami pang supply at mga pagkain, pero nang sabihin ni Hirko na gagawa sila ng mas marami pang bahay at mas maayos ay muli silang nabuhayan. Para sa pangarap nilang maginhawang sariling bayan, ayan binanatan na natin Season 2 like at subscribe ka naman, salamat! Para maayos na ma-welcome ang halos 200 bagong villagers nila, ay minabuti ng ating bida na magpatawag ng meeting. Dito nagsorry siya sa iba dahil wala pa silang maayos na tirahan, ito naman o na naman kahit sinasabihan ni Hirko na huwag nang magbaw. Mula kasi nang malaman nito na si Hirko ang pinakamataas na posisyon sa lugar na ito, mataas pa sa lahat ng kontesa at maharlika na kakilala niya ay alikabok nga lang daw siya kumpara sa ating bida. Sinakyan na nga lang ito ni Hirko at binasa ang key cards na hawak ni Ate Clerk, na nagsasabing hahayaan niya ito sa pagkakataong ito. Kaya itaas na nito ang ulo at aasahan niyang magtowes ito dahil sa putok nito. Happy-happy na nga ang Moldita habang ipinaliwanag naman ni Hirko na nag-assign siya ng mga mag-aasikaso sa bawat lahi, itong si Butiki sa mga Minotaurs, sila Teochi naman sa mga Centaurs, at si Mamo sa mga Wood Spirits. Regarding naman daw sa kanilang tirahan since ang nauna nilang ginawa ay para sa mga normal lamang ang size, ay naisipan nilang gumawa na lamang ulit ng panibagong village para sa kanila. Gaya ng dati ay kailangan nilang gumawa ng panibagong daan at irrigation para sa mga ito, kaya naman nagpatulong na si Hirko sa 2 dalagang dragon na ito para mas mapadali ang trabaho. Agad nag-transform ang dalawa ngunit binalaan ni Hirko na huwag sila magsusunog, kaya naman bumalik na lamang sila sa human form nila at nauna na nga itong si Lasty na sinuntok ang isang puno, na sa lakas ay halos nakalbo ang direksyon ng gubat na sinuntok nito. Di naman nagpahuli ang lablab ko at binasek lamang ang isang parte ng gubat. Kaya naman muli ay pinagsabihan niya ang dalawa na kontrolin ang paggamit ng kanilang kapangyarihan at baka makalbo nang wala sa oras ang buong gubat. Tumulong na nga rin ang iba para mas mapadali ang kanilang paggawa. Samantala, dinalhan naman ni Ann ng bagong damit ang baby nila Hirko, na bagong gawa nga raw ni Zobaton,
na tila game sa kanyang mga tinatahi. Balik kila Hirko ay nagpatuloy na nga sila sa paggawa ng mga bahay para sa mga Minotaurs, na ngayon ay mas tinaasa na nila since malalaking demulag ang mga ito. Bukod dito ay mas pinalaki na rin nila ang mga furnitures na kakailanganin nila, gaya ng mga upuan at mesa. Maging ang higa nila ay talagang sadya rin na hindi tatama sa mga sungay ng Minotaurs kapag natutulog. Samantala nakahiwalay rin ang ginawa nilang village para sa mga centaurs, kung saan style sabsaban at kwadra ang ginawa nila rito. Na siyang nagustuhan naman ni Moldita. Maging ang mga pinto nila ay sadya rin since nahihirapan daw sila sa normal na pinto na laging tumatama sa paa nila. Matapos ang isang buwan ay sa wakas natapos na nila ang villages ng mga ito, sa tulong na rin ng lahat na mas nagpadali rito, at buti na nga lang daw ay di sila inabutan ng winter kundi ay siguradong problema yon. Napatanong naman si Florem kung ano raw ang magiging pangalan ng mga bagong villages na ito, kaya napaisip din si Hirko. Una ay papangalanan niya sanang Upton, Middleton, at Downton ang mga ito na nakabase sa kanilang lokasyon, hanggang sa magbago ang isip nito at para hindi na raw komplikado ay pangalanan na lamang na Village 1, Village 2, at Village 3. Ayon naman kay Tia ay mas mabuting magtalaga na rin sila ng leader sa bawat village, si Gordon sa Village 2, si Moldite sa Village 3, at saka na lamang sa Village 1. Sa gitna ng kanilang usapan ay sumingit na nga itong si Wood Spirit, at nagtanong kung kailan daw magkakaroon ng village para sa kanila. Nagsorry naman si Hirko at wala ka nga raw silang gagawing village sa kanila, na kinalungkot na nga nito, ngunit pinaliwanag ng ating bida na may proposal daw kasi siya para sa kanila. At since 40 naman daw nila ang hindi paggalaw, ay plano nilang ilagay sila sa mga importanteng lokasyon bilang kanilang mata at tagapagbigay impormasyon. May kakayahan daw kasi ang mga ito na makipag-communicate na tila telepathy sa isa't isa. Ang malupit pa ay pwede nga rin daw silang ilaw sa daan, mala street light ang datingan. Maglalagay nga rin daw sila sa unang village para okay ang lahat. At ayon, okay na rin sa wakas at may tirahan na ang lahat. Namroblema naman sila Butiki at ibinalita kay Hirko na bagamat malalaki ang katawan ng Minotaurs at Centaurs ay ulat sa mga ito pagdating sa pangangaso at paglaban sa mga halimaw. Di naman ito naisip ni Hirko dahil hindi ito naging problema sa kanya dahil sa mga Inferno Wolves na basic nga lang daw nilalapa ang mga halimaw. Dahil dito ay naisipan nilang mas paigtingin pa ang seguridad ng ibang village sa tulong nila Kuro at Zobatan. Since may nakatoka na sa pangangaso, ay naisipan ni Hirko na sa iba na lang ipatuon ang gawain ng ibang village, para maging productive parent sila, at dito pinasaka niya ang mga ito, ngunit may problema. Walang kahit isang tanim ang tumutubo. Dito na nga napatanong si Gordon kung ganitong season daw ba tinatanim ang mga butong ibinigay nila Hirko. Di naman ito masagot ng ating bida dahil noong siya ang nagtanim dati ay may tulong ito ng kanyang almighty farming tool. Na ginagawang mataba ang lupa, kahit anong tanim na papatubo niya, at lumalaki ng mas mabilis. Sa kasamaang palad ay siya lamang ang nakakagawa nito kaya magiging mahirap at mano-mano ang pagtanim ng ibang village. Iminungkahi naman ni Gordon na siguro ay takpan daw muna nila ang lupa ng dayami nang maiwasang lumamig ito ng todo at baka may tumubo na raw na tanim. At since malapit na raw ang winter, ay mas mainam na magtanim sila ng wheat o trigo kung tawagin. Namangha naman si Hirko at tila marami daw itong alam sa pagtatanim. Kaya sinabi naman ni Gordon na may mga manggilan-ngilan daw siyang natutunan sa dati nilang village. Dahil dito ay nagpatuloy na nga sila sa pagtatanim ng trigo sa pangunguna ni Gordon, na siyang aabutin daw ng halos 6 na buwan at sa summer na aanihin, na siyang nagpanibago kay Hirko dahil matagal daw pala talaga ang normal na pagtatanim. Para ipakita ang pasasalamat ng ating bida sa God of Creation at sa God of Agriculture, ay ginawa niya rin ito ng mga estatwa sa bawat village. Since natoka na nga ang Minotaur sa pagtatanim, ay natoka naman ang mga Centaur sa delivery service ng bawat village. At bagamat ulats daw sa pangangaso, ay mabilis naman daw at nakakatakas sa mga halimaw, kaya swak na swak sa delivery service. Napansin naman ni Moldita na may alaga raw palang kabayo si Hirko, ayon naman kay Hirko ay dalang araw ito dati ni Michael, kasama ang ibang manok at kambing, tsaka matagal na raw sana niya itong gustong sakyan kaso suplado. Sarap gawing menudo, ika na nga nito. Kung pwede nga raw sanang makausap ni Moldita ay mas okay at sabihing sasakay siya. Ayon naman kay Moldita ay di siya marunong ng salitang kabayo.
Pero kung gusto niya raw ay siya na lamang ang sakyan niya, na siyang agad namang ginawa ng ating bida habang inisian naman ni Moldita ang kabayo at tila kinumpetensya pa. Ayon gigil na gigil ang kabayo na walan siya ng silbi at trabaho hahaha. Abat makalipas ang ilang araw ay tila nagpresente na nga ang kabayo na sakyan siya. Ayon sa wakas nasakyan na nga ito ni Hirko habang sa isang gilid ay nakatanaw si Moldita, na siyang sa pagkakataong ito ang ninisian ng kabayo hahaha. Sa mga sumunod na araw ay nag-agawan na nga ang dalawa sa kung sino ang sasakyan ni Hirko. Hanggang sa napagkasunduan na nga lang nila na magsalitan araw-araw. Naging okay naman na ang lahat sa huli at sana nga raw dumating ang araw na kaya nang tumayo ng bawat village sa sarili nila lamang, dahil ayaw niya raw na aasa lamang sila sa almighty farming tool niya, at paano raw kung sakaling hindi na siya malakas pagdating ng panahon. Mag-relax nga lang daw ito ika naman ni Lulusi, at siya na raw bahala mamaya para hindi na siya ma-stress pa hahaha. Kalaunan ay iba naman ang problema niya, dahil karamihan na sa Grade 3 village ay puro kababaihan, at kulang sila sa lalaki. Buti na nga lang daw ay may mga bago nang dumagdag sa kanila kaya tinanong niya ang mga ito. Ayon na nga rito kay Gordon ay 28 out of 72 ang lalaki sa kanila na lubos nitong pinagtaka kung ipapadala raw ba sila sa digmaan. Todo explain naman si Hirko na kailangan daw ng kapares nung ibang babae sa village. Chuchu ng kunti, adan bengbang eba equals baby para sa kinabukasan. Naintindihan naman ito ni Gordon ngunit custom raw sa kanila na pinapakasalan lamang ang kapwa kalahi lamang. Nang si Moldita na ang pinatawag niya ay sinabi nitong 30 raw sa kanila ang lalaki, ngunit puro bata pa, di rin daw sila pumapares sa ibang lahi. Pero kung kailangan na raw ni Hirko ng babae bilang bayad sa pananatili nila rito ay siya na lamang ang kunin nito na agad nang ang kinontra ni Hirko at hindi nga raw yun ang gusto niyang sabihin hahaha. Like and subscribe ka na muna Lods bago natin batukan ang dalagang ito hihi salamat.